certificate at trophies na nakuha ng Barangay Pasig. From basketball to Zumba at mga certificate na dinaluhan ng kapitan. Ito po ang aming mga dating naging kapitan. From Cabrera, Badilla, Mendoza, Makatangay, Sabas, at ang huli po ay Caspe, at ang kasalukuyan po ay Alin sa ng mundo sa kung ano lamang kaya ko. Bigan sa mga problemang di masolusyonan agad, parang wala nang bukas. Pwede bang umiwas? Hinahanap ang sarili, ngunit di nakakayanan sa ligaw na dinadaanan ko. Saan na to patungo? Saan ako patungo? Dahan-dahan nating simulan muli ang paghakbang. Dahan-dahan tumingin sa salamin upang makita ang ating kagandahan. Ako po si Jumel. Ako si Aida Casper. Ako po si Kirsten Silares. Ako po, Salamat. Nagmula po kami sa paaralan ng Aurelio Arago Memorial National High. Ating pong aalamin, tutuklasin ang kasaysayan ng ating barangay Pasig. Ang ating pong kasama ay ang ating pong kasama sa hapon na to ay si Konsehalo Sel Delgaco. Good afternoon. Diba? Ganun lang yun. Okay. Ay, tanong mo. Tatanungin lang po namin yung about sa history ng barangay. Anong gusto niyo malaman sa history? Kung ano po yung mga kultura, festival at kabuhayan. Okay. Unahin natin dun sa sa kasaysayan history. Kasi ang Pasig noon ay iisa lamang. Pasig 1 at Pasig 2, ito ay pinagbukod lamang nung panahon na si Kaisip ang Kapitan Kaisip ang Kapitan Del Barrio. Naging dalawa ito na sa pamamagitan ng isang resolution number 14 series of 1971 na nagre-recommenda na hatiin sa dalawang Pasig at ito ay gawing Pasig 1 at Pasig 2. Tapos noong December 31, 1971 ay gumawa ang Provincial Board ng Silangan Mindoro ng isang resolusyon na number 125 series ng 1971 na pinapayagan na ang Pasig ay maging ngayong Pasig at Pasig 2. Yan yung kaya naman ito tinawag na Pasig kasi nung unang panahon may mga nag-aalaga dito ng mga itik na naging hanap buhay na din ng mga tao dito na kapag dumadaan dito ang mga tao ay yung mga nagbibiyahe mula Kalaban hanggang Pinamalayan, dito ay mabaho. Kaya sinasabi ang Pasig. Okay. So, nung mahati ang Pasig
Pasig Uno at Pasig Dos, ang ginaganap na piyesta dito ay isa lamang. Isa lang na yung piyesta at founding ay iisa lamang ang ganap. Ito ay May 29. Pero nung nagkaroon ng separation ng church at state, binago natin yung piyesta at ito ay sinunod natin sa kapiestahan ni Santa Maria Magdalena, which is every July 22. At ang founding naman natin sa halip na gawing December 31, dahil tag-ulan, ginawa naman itong May 29 na kinaugalian na ng mga una pang tao, nung una pa, na sinunod na lamang natin. No, yung mga naunang namuno, sinunod na lang natin yung May 29 kasi nandun yung tapusan, yun ang ganap doon tapusan, tapos may mga sayawan, hindi yun dinaan sa barangay. Tapos pagka July ay 22 naman, ginaganap din, ito yung tunay na kapiesta ng Santa Maria Magdalena na patron ng Pasig Dos. Yun naman nandun yung ginaganap ang pagoda, tapos yung prosesyon. May mga ibang ganap din kung gusto ko ano man gusto yung simbahan. Basta may activity na galing sa simbahan. May tanong pa po kami para sa inyo. Ano po yung mga wikang ginagamit dito sa Barangay Pasig? Noong una talaga ang mga nandito ay yung mga taga Marinduque kasi malapit din sa Marinduque. Bicol, dominant dito ang Bicol dati, tapos yung yung taga Batangas, meron din dito. Bihira naman ang Ilocano dito pero meron din. Ang dominant na dito ay Bicol. Karamihan dito ay taga Camarines Sur ang Kabikulan galing Kabisayan. At paano po nabuo yung barangay po? Ayun nga, yung natin kasi dati isa lang yung Pasig. Pasig lang yung Pasig Uno at Pasig Dos, isa lang siya. Yun yung buod nung nung Pasig noon. Isa lang siya na naging dalawa, kaya naging Pasig Uno at Pasig Dos. At Yung visa nung mga Republic Act, yung resolution ng probinsya, saka yung yung resolution ng sinusunod natin yung 125 na resolution ng provincial board, saka yung resolution 14 ng 1971. At Minsan pag gusto nung mga namumuno ng piyesta, kasi sa piyesta hiwalay ng piyesta at yung founding, kalimitan na ginagawa ang mga pageant ay sa founding. Sa piyesta di may sayawan lamang sa kayong pagoda, tapos misa, yun lang, para salamat. sa Barangay Pasig Dos po, ano po yung mga kultura, festival at saka yung pangkabuhayan po? Wala naman tayong yun ang ginagawa natin, yung piyesta, yung misa, yung pagoda, sayawan, yun yung mga kulturang kinaugalian na natin. Wala naman tayong festival pa dito. Nung nakaraan, nagmungkahi kami na magkaroon ng isang festival din ang Pasig. Yun yung Magdala Festival sana. Yun yung i-represent naman ng Pasig nung sa Pakapya Agtiki na festival naman ng buong kabayanan. Yung Magdala Festival sana. Tsaka po dun sa yung kabuhayan po dito natin sa Barangay Pasig. Kalimitan dito, ang hanap buhay puro pangingisda.